Pinagkatiwala mo sa Dulce na yun yung pagpapainom ng gamot sa matandang yun. Paano kung mabuko tayo? Magpapakulong na lang tayo? Bakit tayo makukulong? Eh, sino ba nagpainom ng gamot? Alam ko ho, iba na ho yung trato niyo sa akin. Gusto ko lang malaman niyo na mahal ko pa rin po kayo. Ayoko lang ho kayo mapahamak. Meron na po akong nahanap na bagay na pwedeng maging ebidensya at magpapatunay na ako talaga si Lucy. Alam ko yung bulaklak na yan. Yan yung binigay ko kay Lucy nung nasa gubat kami. Lampara! Meron na siyang gas! Pwede natin sintihan para magbalik yung dati mukha niyo! Lucy! Tungkol kay Wendy yung pag-uusapan natin. Hinahanap niya kung saan ka nakatira. Hindi ito ang bahay ni Riden? Alam mo, kahit na pogi ito, wise to. Ginawa ko na po lahat ng paraan. Kaya wala nangyari. Kahit ano mangyari, ayusin ko to! Gagawin ko to! Pangako! Totoong gamot ba yung binibigay ni Agosilla kay Papa? Hindi, Dulce. Nilalason yung papa ni Reden. Eh, mataas ang arsenic content ng kapsula niya. Unti-unti na siyang pinapatay. Madam, medyo namumroblema ako dyan kay Kuba, Masyadong nagpupursige na mapaniwala yung mga tao dito na siya talaga si Lucy. Habang hindi siya bumabalik sa dati niyang itsura, mahihirapan siyang gawin yun. Alam ko. Kaya nga dapat hindi siya talaga magbalik sa dati. Ito ngayon ang totoong problema. Nasa kanya pa rin ang lampara. Kaya hindi malayo. Nagamit na ni Lucy ngayon yun. At pag mangyari yun, may tulog ka sa babaeng negra. Don't worry. Nabasag ko na yung lamparang yun. Hindi niya na magagamit yun. Hindi niya na mapapakinabangan yun. Hindi na siya gaganda ulit. Habang wala sa iyong lampara, hindi ka dapat magsaya. Kaya kunin mo sa kanya yun kung ayaw mo ma-deport dito! Don't worry, madam. Lagot sa akin yung banegnik na yun. Hindi niya na mapapakinabangan ng lampara. Hindi na siya babalik sa dati. Hindi ka makakaungo sa akin, banegnik. Kukunin ko sa iyo ang lampara by hook or by crook. Naku, sorry Dulce Eh alam ko naman nakakawindang yung binalita ako sa iyo eh. Alam mo, pinagdadasal ko talaga na mali sana tong kutob ko dahil ayoko mapahamak si Papa. Pero Teling, kahit meron silang hindi pagkakaunawaan ni Reden, alam ko masasaktan pa rin ang asawa ko kung may mangyaring masama kay Papa. Oo naman, Mare. Eh syempre naman tatay pa rin naman niya yun, ano? Alam mo, mabuti na lang hindi mo pinainom yung mga gamot na yun. Dahil hindi ako nagtitiwala kay Agoncilla. Masama talagang kutob ko sa babaeng yun. Naku eh anong balak mong gawin ngayon? Kinakailangan kumilos na tayo bago pa tayo maunahan ng iba. Tito Duarte, sino nagpapainom ng gamot sa'yo? Si Dulce. Uulitin ko ang tanong, sino ang nagpapainom ng gamot sa'yo? Si Dulce. Alam mo ba kung anong klaseng gamot ang pinaiinom niya sa'yo? Hindi. Basta't pinapainom niya sa akin, iniinom ko. Kailangan ko siguro talaga magtapat kay Reden. Kailangan ko na aminin na nagtatrabaho ako sa mansyon. Naku, hindi mag-aaway kayo niyan. Tiling, wala na akong dahilan para magsinungaling pa kay Reden. Buhay na ng papa niya ang nakataya dito. Kaya kong tanggapin lahat ng galit ni Reden. Pero hindi ko kaya isakripisyo ang buhay ng papa niya. Oo nga. Patay naman ako kay Reden. Good. Very good, Tito Duarte. Tatandaan niyo yan, ha? Yan ang isasagot mo kapag may nagtanong sa'yo. Naiintindihan mo? Hello, Police Department.
Coco, Arco, kapatid niyo si Lucy, nasaan na? Tawagin at kakain na tayo. Mana sa taas may kausap yata. Baka naman may kausap sa cellphone. Ano sa cellphone? Nakaharap nga sa salamin. Alam niyo ang weird. Parang may kausap siya kasing tao. Pero wala naman. Alam niyo, minsan nahuli ko din siya eh. Nakaharap siya sa salamin, may kausap siya. Ang sabi niya sa akin, kausap niya daw yung sarili niya. Oh, Lucy. Halika na, kumain na tayo. Dear Father and the Son and the Holy Spirit, Amen. Bless us, O Lord. Which you're about to receive from your mouth into Christ our Lord. Amen. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Lucy, bakit hindi ka nagdasal? Maya, gutom na ako eh. Dati-dati naman nagdadasal tayo bago kumain. Nagugutom na nga yung tao, ano gagawin ko? Ate Lucy, nung bata pa tayo, yan yung itinuro sa atin, di ba? Tsaka, hindi tayo makakain hanggat hindi tayo nagdasal. Susunod na lang, sige. Lucy, hindi ko na gusto yung mga ginagawa mo, ha? Ito yung pagkakataon natin para magpasalamat sa mga grasyang natatanggap natin. Isa na lang. Magagawa ko na. Ayan! Buo na! Buo na na para! Lucy! Buo na para, Lucy! Ayos na para! Tagumpay! Lucy! Buo na! Ayos na para! Lucy! Ivan, nasa iba yung eraser ko? Wala, Ate Jessie. Sige nga, patingin nga ng pencil case mo. Ivan! Ito yung hinahanap ko nga kay Sir, oh. Ay, Ate Jessie, sorry. Hindi ko alam. Nandiyan pala yan. Ivan, ha? Nagsisinungaling ka. Hindi, Ate Jessie. Pexman. Baka naman kasi hindi niya alam na nandiyan yung eraser mo, Jessie. Kasi kung alam ko, sasabihin ko sa'yo agad. Tama. Ayoko mang sinungaling. Bad po yun. Honesty is the best policy, di ba? Ivan, alam mo ba? Kung ayaw mong gawin sa'yo, di huwag mong gawin sa iba. Tama. Sorry, Ate Jessie, ha? Okay lang. Hindi mo naman siguro alam talaga. Di ba po, tigisa tayo? Diyos ko, patawarin niyo ako kung nagawa ko magsinungaling sa asawa ko. Nagawa ko lang naman ho yun kasi gipit na ho talaga kami. Kung magkalakas lang ho ako ng loob, pangako ko sa inyo, tatapat ko ho ito lahat kay Reden. Nay, may masakit po ba sa inyo? Okay po ba kayo? Ano po nangyari? Nay, may sakit po ba kayo? Nay, bakit po kayo umiiyak? Wala, anak, kasi natutuwa lang si nanay sa inyo dahil babait yung mga bata. Mali talaga sa tao yung nagsisinungaling dahil pwede itong magdulot na hindi pagkakaunawaan. Pwede ring masira yung tiwala sa inyo ng ibang tao. Pero kung sakaling dumating kayo sa pagkakataon na makapagsinungaling kayo, huwag kayong matatakot na tanggapin at aminin yung pagkakamali niyo, ha?
Ano nangyari dito? Mga anak, mag-usap na kami ng tatay niyo, ha? Doon muna kayo sa labas, laro muna kayo. Si Ivan, hala naman. Ay, sus po. Sige na. Kasi, meron ba ako hindi alam? Reden, may kailangan ka malaman. Dulce, ano yun? Kailangan ako ipagtapat sa'yo, Reden. Alam kong magagalit ka, pero sana naiintindihan mo ko. Reden, hindi totoong sales lady ako na isang grocery store. Sa papa mo ako nagtatrabaho. Tinanggap ko yung alok ni Agoncilla na lagaan ko yung papa mo. Reden, siya nagpapasweldo sa akin. Yung pinang-tuition mo, galing kay Papa? Oo. Reden, lahat ng pinanggagasos natin dito sa bahay, galing yun sa paunang sweldo sa akin ni Agoncilla. Reden, pinaghirapan ko naman yun eh. Pumayag ako na magpaalila sa mansyon para lang may panggastos tayo dito sa bahay. Dulce, niloko mo ako? Hindi kita niloko. Hindi ko lang sinabi sa'yo dahil alam kong hindi ka papayag. Reden, patawarin mo ako pero gipit na gipit na tayo eh. Kung ako tatanungin mo, kaya ko tiisin ang sarili ko pero hindi ko kaya makita yung mga anak ko nagugutom. Di ba binili ko sa'yo na huwag ka lalapit doon? Nakita mo naman kung paano tayo binastos nun eh. Tinapon tayo parang basura. Ang masakit nun, sarili kong pamilya. Sarili kong pamilya, pinagtabuyan tayo. Reden, patawarin mo ako. Reden, patawarin mo ako para ang... Niloko mo ako. Tinraidor mo ako. Hindi totoo yan. Yan ang sinasabi ko. Madam, ang weird natin. Kasi yung pinapanood natin ang drama, pero yung tawa nyo, parang pang sitcom sa lakas. Mikay, ano magagawa ko? Nakakatawa yung mga eksena nila, no? Oh. Madam? Huh? Yung kamay nyo, oh. Ha? Umabalik na ang kamay ko, Mikay. Kapag maghiwalay ang mag-asawang yan, babalik na ang kaliwa kong kamay. At wala nang home, sweet home. Reden, unawain mo ako kasi nagawa ko lang naman yun para sa atin ng mga anak mo. Ginawa mo para sa atin? Nagsinungaling ka? Reden, patawarin mo ako. Sa tingin mo tama yung ginawa mo pagsisinungaling? Yan ba ituturo sa mga anak mo? Magsinungaling? Reden, patawad. Hihingi din ako ng tawad sa mga bata. Pangako ko yan sa'yo. Dulce, nagtiwala ako sa'yo. Ginawa ka masama ni Agoncilla, ano? Pinagkakatiwalaan mo siya? Dulce, mula ngayon, ayoko na makikita ka doon sa bahay na yun. Putulin mo na ugnayan mo kay Papa. Reden, hindi natin pwedeng gawin yun. At bakit? Dahil nasa panganib ang buhay ng papa mo. Reden, na-discover ko na puti-unti nilalason ni Agoncilla ang papa mo. Reden, maniwala ka sa akin. Kailangan nating iligtas si Papa.
Kailan kaya ulit mangyayari na makasama kong muli ang buo kong pamilya? Lucy! Lucy! Mang Sidyo! May magandang balita ako sa'yo. Gawa na ang lampara. Talaga po? Oo. Makikita mo na yung mga pamilya mo. Makakasama mo na yung mga mahal mo sa buhay. Salamat po, Mang Sidyo. Tara po. Halika na, halika na. Nakaharap mo na ba siya? Oo, no. Banignig ang tawag sa kanya ni Dane eh. Tsaka, ito pa, pinagpipilitan niya na siya daw yung totoong Lucy. Ano mo pare? Sa'yo ko lang ito aminin ah. Nahihiwagaan ako sa kubang yan. Bakit? Eh kasi, ang dami niyang alam tungkol sa akin eh. Nakwento niya rin sa akin yung nangyari doon sa lumang bahay nung kasama ko si Lucy. Alam mo, kung di lang ganun itsura nun, maniniwala ko na yun talaga yung kapatid mo. Alam mo, Benji, paano mangyayari yun? Eh, nakita mo naman yung itsura nun, di ba? Pare, may hiwagang lumang bahay. Eh, alam mo, pwede naman talaga siyang isumpa eh. Eh ako, nag-iba yung anyo ko dun eh. Eto hindi ka maniniwala. Naging aso ako. Oo! Totoo? Eto pa, naging palaka ako. Palaka? Teka. Alam mo, imposible na maging dalawa yung Lucy? Posible. Kasi nagkaroon ng kagaya yung tatay ko sa si Jessie galing dun sa lumang bahay. So, ang ibig mong sabihin, dalawa ngayon ang Lucy? Pwede. Kasi sabi nila, pag galing daw doon sa lumang bahay, nag-iiba yung ugali kaysa sa totoo. Kuya, alam mo, ang unfair mo. Alam mo kung bakit ka masaya? Kasi binibigyan ka ng material ng bagay yung tao yun. Alam mo, marami nga ako nakikitang pagbabago dyan kay Lucy eh. Simula nung mawala kayo. Talaga? Oo. Marami nagbago sa kanya. Alam mo, ayoko na nga lang isipin eh. Na peke yung Lucy na kasama namin. Dahil hindi ako makapaniwala na baka nga totoo na hindi yung totoong papa namin yung kasama namin ng huling araw niya. Mang Sidyo, sigurado po ba kayo na ayos yan? Oo naman. Sisindihan ko. Sisindihan natin. Sige po. Gumaganda ka na! Gumaganda ka na! Lucy! Mang Sidyo, bumalik na po ako sa dati. Maganda na ulit ako. Mang Sidyo, salamat po. Dito tayo. Mukhang dito yata yun. Snatcher yan. Magandang gabi po. Ano po kailangan niyo? May sadya po kami kay Mrs. Dulce Carian. May reklamo po laban sa kanya. Sino ho yung may reklamo sa akin? Ako. Nalaman ko na unti-unti mong nilalason si Tito Duarte. Hindi totoo yan. Sandali. Reden. Sige. Ano ibig sabihin nito? Ano pang hinihintay niyo? Damputin niyo na yung babae niyan dahil gusto niyang patayin si Don Duarte kaharian. Napakasama talaga na ugali mo. Malis na Ma'am, itiwan niyo ako. Wala akong kasalanan dito. Kagagawa mo to lahat, Agoncilla. Sila, tama na. Boss, wala kasalanan ang asawa ko. Kailangan ulo namin siyang dalhin sa presinto para po maimbestigahan at mapatunayan ang reklamo ni Ma'am.
Sige na po, ma'am. Bitiwan niyo ako, Sante, ka wala akong kasalanan. Bitiwan Walang niyo ako. kasalanan ng asawa ko. Nan! Teka, yung lampara. Ikaw yung pigla, Lucy! Ikaw yung pigla! Hoy! Hoy! Nasa kamay na nga niya ang lampara. At kapag masira niya yung lampara, Hindi na makakabalik si Lucy sa dati niyang anyo. mawawasak na rin ang kanilang pamilya. Merong isang lampara na nakakapagpawala ng bisa ng sumpa. Maniwala ka sa akin. Nagsasabi talaga ako sa'yo ng totoo. Wala na akong silbi. Anong ginagawa sa mga taong walang silbi? Tinatapon, dinidispatcha. Good. Very, very good. Ito ba ang hinahanap mo? Ibalik mo sa akin yan. Sabi ko na nga ba, babalikan mo to eh. Napakasama niyo! Nauutong ko bang tuma? Wala ka nang magagawa. Talagang pangit ka na forever. Anong gusto niyong gawin namin dito, ma'am? Didispatchahin niyo na itong matandang to. Totoo sinabi ni Dulce, mamamatay tao ka.